Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Sabi nila, mag-ingat sa pagbili ng mga luma o antigong gamit dahil hindi mo alam kung anong kwento ang nakapaloob dito. Mga kwentong magiging dahilan kung bakit hindi mo magawang makatulog sa gabi. Mga kwentong pwedeng magdala ng kakaibang kilabot sa iyong balat. Ang kwentong mapapakinggan natin ngayong gabi ay pagbibidahan ng dalagang si Vina. Nakabili ang kanyang nanay ng isang antigong mesa altar na kung tawagin ay Batangas Uno. Ano nga bang hiwagang dala-dala ng mesa altar na ito? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng Gabi. Bandang 10:00 ng umaga nang biglang magising si Vina. Nagising ito mula sa ingay ng kanyang pamilya sa sala. Napabangon na si Vina at pinuntahan ang kanilang sala para malaman kung ano bang nangyayari roon. Nang makalabas na siya ng kwarto, ay nakita na nga niya ang kanyang nanay at bunsong kapatid na abala sa pagpupunas sa isang antigong mesa altar na kung tawagin ay Batangas Uno. Nakita siya ng kanyang nanay na matamis ang ngiti habang inaaya siyang lapitan ng antigong mesa altar. Binida ng kanyang nanay na nabili niya iyon sa isang naluging antique shop sa napakamurang halaga. Hinaplos ni Vina ang Batangas Uno mesa altar. Napangiti siya. Tanda pa niya, may ganun din sila nung musmus pa lamang silang magkapatid. Pamana iyon sa kanila ng kanilang relihiyosang lola. May mga maliliit itong cabinet kung saan inilalagay ang mga Biblia at iba pang libro tungkol sa kanilang relihiyon. Meron din doon na mga insenso na nagagamit naman tuwing Biyernes Santo. Nakatago rin doon ang mga makukulay na rosaryo na ginagamit tuwing nagpapanovena ang kanyang lola. Malaking tulong ang mesa altar na iyon sa kanila noon dahil doon na ililigpit ang mga kagamitan nila para magbigay puri sa Diyos. Sayang nga lang at hindi nila nagawang iligtas iyon nang masunugan sila, may isang dekada na ang nakakaraan. Vina, naalala mo pa ba yung antigong mesa altar ng lola mo noon? Ganitong ganito yun, di ba? Batangas Uno rin iyon. Masayang sambit ng nanay ni Vina sa kanya. Ngumiti lang si Vina bilang tugon sa sinabi ng kanyang nanay. Muli niyang hinaplos ang ibabaw ng mesa altar at sa di malamang kadahilanan, bigla na lamang tumayo ang mga balahibo niya. Hindi naman masyadong pinansin ni Vina ang pagtayo ng mga balahibo niya. Masyado kasi siyang masaya na meron na ulit silang mesa altar kung saan sama-sama na muli silang makakapagdasal na pamilya. Maya-maya pa'y umalis na ang kanyang nanay at kapatid para kunin ang mga santo, Biblia, bulaklak at krus na ipapatong sa mesa altar. Naiwang mag-isa si Vina sa sala. Pinagmamasdan lang nito ang mesa altar. Nang makontento ay
tumalikod na siya roon para muling pumasok sa kanyang kwarto. Nang bigla ay makarinig siya ng pagsipol. Paglingon niya, laking gulat niya nang may makitang isang matandang babae na nakaupo sa ibabaw ng mesa altar. Nakatitig ito kay Vina habang nakangiti. Hindi makagalaw si Vina sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya mawari kung totoo ba ang kanyang nakikita o bahid lang iyon ng kanyang malikot na imahinasyon. Kinusot niya ang kanyang mga mata, umaasang namamalikmata lamang siya. Pero pagmulat niya, andun pa ring nakaupo sa mesa altar ang matandang babae at may hawak na itong sanggol na pugot ang ulo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Hindi na makalimutan ni Vina ang nangyari. Pero hindi naman niya iyon magawang ikuwento sa kanyang nanay at kapatid dahil baka mawalan na sila ng gana sa mesa altar at katakutan na nila iyon. Nakita pa naman niya kung gaano sila kasaya sa pagdating ng antigong mesa altar sa kanilang bahay. Ayaw niyang sirain iyon. Naisip na lang niya na siguro hindi na mauulit ang naranasan niyang iyon. Lalo't nalagyan naman na ng krus at Biblia ang ibabaw ng mesa altar bilang proteksyon. Baka naitaboy na rin noon ang mga ligaw na espiritu ng matandang babae at sanggol na pugot ang ulo. Pero nagkamali si Vina. Naging madalas na ang pagpapakita ng mga multong umuupo sa ibabaw ng mesa altar. At ang nakapagtatakay tuwing may araw nagpapakita ang mga iyon at hindi sa gabi. Minsan, habang nasa sala siya, may sumitsit sa kanya. Ayaw niyang tignan ang mesa altar dahil alam niyang doon nanggaling ang sitsit. Alam niyang may multo na naman na nakaupo roon. Pero makulit at nagpapapansin ang sumisitsit. Ayaw siyang tigilan hanggat hindi siya tumitingin. Kaya napatingin na rin si Vina sa mesa altar. Hindi nga siya nagkamali. May multungang nakaupo roon. Isang Kastilang pare ang nakaupo roon. At kumindat sa kanya na para bang nangaakit. Sabay umawit ng kantang pangsimbahan. Napatakbo papasok ng kwarto si Vina pero hanggang kwarto ay dinig pa rin niya ang pag-awit ng multong paring Kastila. Tiniis ni Vina ang nararamdamang takot sa tuwing may nagpapakita sa kanya sa mesa altar. Naisip niya, baka naman masanay din siya. Hindi pa rin kasi niya magawang sabihin sa kanyang nanay at kapatid ang mga nakikita niya. Madalas na rin siyang nagkakasakit dala ng matinding takot. Hindi niya alam kung bakit sa kanya nagpaparamdam ang mga multo at kung bakit sa ibabaw pa ng mesa altar sila umuupo. Gusto niyang umiwas sa sala pero iyon lang ang daan patungo sa ibang parte ng kanilang bahay. Kaya wala siyang takas doon. Sinubukang sanayin ni Vina ang sarili sa mga nakikita.
Alam niyang wala na siyang magagawa kung siya ang napili ng mga ito na pakitaan. Isang tanghaling tapat ng linggo, mag-isa lamang siya sa bahay dahil nagsimba ang kanyang nanay at kapatid. Hindi na siya nakasama dahil nilalagnat na naman siya. Nagkulong lang siya sa kwarto para makaiwas sa mesa altar. Pero kahit nga hanggang kwarto, nagpaparamdam pa rin ang mga multo sa ibabaw ng mesa altar. Naririnig niya ang iyakan, tawanan at kwentuhan ng mga multong umuupo roon. Parang pinaparinig sa kanya na andun sila at pwede siyang sumilip at makisama. Nakatalokbong na si Vina para lang hindi na marinig pa ang mga multo. At nang sa wakas ay huminto na ang mga ito, saka nakahinga ng maayos si Vina. Pinakiramdaman muna niya ulit kung andun pa sa mesa altar ang mga multo. At nang masiguro niyang tahimik na ang paligid, saka niya naisipang bumangon sa pagkakahiga para pumunta sa banyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto at sa kamarahan na naglakad. Malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib dahil baka meron na namang muling magpakit sa kanya oras na mapadaan siya sa sala. Hindi nga siya nagkamali. Nang makarating siya sa sala at mapaharap sa mesa altar, doon niya nakita ang isang nakakakilabot na katauhan. Isang maitim at may sungay na elemento ang nahuli niyang nakaupo sa mesa altar at nagsisindi ito ng kandila habang pinuputol ang ulo ng mga nakadisplay na santo. Liham ng gabi. Hindi na gumaling ang lagnat ni Vina. Nag-alala na ang kanyang nanay. Ilang doktor na ang nilapitan nila pero wala silang makitang dahilan kung bakit hindi na natatanggal ang lagnat niya. Ayaw namang umamin ni Vina sa doktor na dahil iyon sa mga nakikita niyang multo sa ibabaw ng mesa altar. Alam niyang hindi siya paniniwalaan. Isang gabi, pumasok ang kanyang nanay sa kanyang kwarto. Kinumusta nito si Vina at bago pa ito makasagot, muli na naman niyang narinig ang mga multo sa ibabaw ng mesa altar. Napaiyak na lang si Vina. Nag-aalala na ang kanyang nanay. Muli siya nitong tinanong at doon na nga umamin si Vina. Sinabi na niya na ang mga nakikita niya sa ibabaw ng mesa altar ay mga multo. Nagpapasaklolo na siya sa kanyang ina. Inutusan na rin niya ang kanyang ina na itapon na ang mesa altar para mawala na rin ang mga multong laging umuupo roon. Pero hindi naniwala ang kanyang ina. Halatang ayaw pakawalan ng kanyang ina ang mesa altar. Nagwala si Vina dahil sa sama ng loob. Nagawa na tuloy niyang saktan ang kanyang ina. Dahilan para magpasya ang kanyang ina na ikulong na lamang siya sa kwarto. Inisip nitong nababaliw na ang kanyang anak. Parang ang ganun na ang nararamdaman ni Vina dahil walang makaunawa sa kanya. Kaya dinaan na lang niya ang lahat sa iyak.
Hindi na rin niya magawa pang magdasal dahil pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng may kapal. Isang araw, tahimik ang buong bahay. Wala ang nanay at kapatid ni Vina. Mag-isa lang ito sa kanyang kwarto. Andun na lahat ng kanyang kailangan. Pagkain, tubig, arinola at gamot para hindi na nito kailangang lumabas pa. Nakakandado ang kanyang kwarto para lang masiguro na hindi siya makakalabas. Wala nang lakas si Vina para lumabas pa ng kwarto. Masaya na rin siya roon dahil pakiramdam niya, ligtas siya sa mga multo sa ibabaw ng mesa altar kapag andun lang siya sa kwarto. Inaliw niya ang sarili sa pamamagitan ng paghuni ng paborito niyang kanta. Maya-maya pa'y may sumabay sa kanya sa pagkanta. Doon na siya tumigil at nakaramdam na naman ng takot. Hanggang sa narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Rinig na rinig ni Vina ang kabog ng kanyang puso. "Nay, ikaw po ba yan?" Tanong ni Vina sa pag-aakalang nanay niya ang nagbukas ng pinto. Pero wala pa rin siyang narinig na sagot. Hanggang sa makarinig siya ng mahinang yapak ng paa. At sa ilang saglit lamang, nagpakita na iyon sa kanya. Isang batang babae, nasa edad 3 anyos, ang pumasok sa kanyang kwarto at nagpakita sa kanya. Wala itong ulo at nakasuot ito ng naninilaw na puting bestida na tila damit pang binyag. Hindi makagalaw si Vina, lalo na nung biglang tumakbo ang batang babaeng pugot palapit sa kanya. Nang tuluyang makalapit, ang batang pugot ang ulo. Inalok nito ang kanyang maliit at nangingitim na kamay kay Vina. Hindi mawari ni Vina kung bakit siya pumayag na iabot din ang kanyang kamay sa bata. Napatayo si Vina nang akayin siya ng batang pugot palabas ng kwarto. Magkahawak kamay sila habang naglalakad patungo sa sala. Sa pagkakataong iyon, hindi natakot si Vina. Kahit muli na naman siyang nakakita ng mga multong nagpaparamdam at nakaupo sa ibabaw ng mesa altar. Nakita niya ang matandang babae na may hawak na sanggol na pugot ang ulo. Ang paring Kastila na umaawit ng kantang pangsimbahan. Ang maitim at may sungay na elemento na nakahiligan ng paglaruan ng mga kandila at santo sa ibabaw ng mesa altar. Hindi natakot si Vina. Parang kaibigan na niya ang mga ito. Lalo na nung inanyayahan siyang maupo sa ibabaw ng mesa altar. Sumunod naman siya.
Napakasaya ng mga multo nang makaupo na siya sa mesa altar. Sumayaw at kumanta pa sila. Masaya rin si Vina at hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang pakiramdam niya sa harapan ng mga multo. Naaliw siyang tunay sa mga nangyayari. Hanggang sa pumasok na nga ng bahay ang kanyang nanay at kapatid. Nakangiti si Vina. Sinubukan niyang sitsitan ng mga ito para pansinin siya pero nagtaka siya na nilagpasan lamang siya ng mga ito. Nakita niyang pumasok ang kanyang nanay at kapatid sa kanyang kwarto. Marahil para kumustahin siya. Bababa na sana si Vina mula sa pagkakaupo sa mesa altar para sundan sila nang marinig niya ang pagsigaw ng kanyang nanay. Sinubukang umalis ni Vina sa mesa altar pero para siyang nakadikit doon. Hindi siya makaalis. Nagpasaklolo siya sa mga multo sa paligid pero wala ni isa ang tumutulong sa kanya. Masaya lang sila at patuloy lang sa pagkanta at pagsayaw. Naiiyak na si Vina dahil hindi na niya maintindihan ang mga nangyayari. Bakit sumisigaw ang kanyang nanay? Bakit hindi siya makaalis sa mesa altar? Nabigyan lamang ng kasagutan ng lahat ng kanyang mga katanungan nang makita niyang lumabas ang kanyang kapatid sa kwarto. May kausap ito sa kanyang cellphone. Tumawag pala ito ng tulong dahil natagpuang patay si Vina sa loob ng kanyang kwarto. Nang marinig ito ni Vina, panay ang sigaw at tawag niya sa kanyang kapatid. Bunso, andito ako. Buhay pa ako. Tignan mo ako. Nakaupo ako rito sa mesa altar. Tignan mo ang paligid ko. Kasama ko ang mga multong sinasabi ko sa inyo. Bunso, tumingin ka sa akin. Bunso, hindi pa ako patay. Paiyak at malakas na sabi ni Vina pero hindi siya pinapansin ng kapatid niya. Tila hindi siya naririnig nito. Maya-maya pa'y dumating na ang mga tinawagan ng kanyang kapatid at saka pumasok ang mga ito sa kwarto ni Vina. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ng kanyang kwarto ang kanyang ina at kapatid. Mugto ang mga mata dahil sa kakaiyak. Maya-maya pa'y sumunod namang inilabas ang katawan ni Vina.